sa Book of Romans chapter 2 verse 1 to 3. Basahin ko na lang po para sa inyo. Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. For thou that judgest doeth the same things. But we are sure, verse 2, that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such thing, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Pray muna tayo sa Panginoon. Dedicate this service. Lord, tuon niyo po kami, Panginoon, as we study your word, as we see, open your word, Panginoon. Lord, I pray that the Holy Spirit magkaroon po ng malayang pagkilos po sa puso ng bawat isa. At bigyan niyo kami ng bukas na puso at bukas na isip para tanggapin po ang iyong salita at panampalataya ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, tulungan niyo po ako po as I share at tandaan niyo po kami lahat para sa pagtungay po namin sa iyong mensahe, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, sa Tagalog po, thou art inexcusable, O man, tayo po ay hindi exempted kung tawagin. Hindi tayo excuse. Kumbaga, sa school, meron tayong tinatawag na exemption sa exam. No? Kayong mga estudyante, sino na-exempt na one time. Dahil may ginawa kayong good action sa school, naging ka mabait, sabi ng teacher mo, sige, exempted ka na sa quiz. No? Sa Panginoon, walang exemption. Lalo na sa pagdating sa harapan ng Diyos. Dito sa ating pagkakataon na ito, wala ho sa ating exempted sa kamatayan. Hindi natin pwedeng iwasan na isang araw tayo ay haharap sa Panginoon, mamamatay tayo, mahihimlay tayo. Hindi natin maiiwasan yon, ang katotohanan na yon. At alam natin yan. Alam ng bawat isa sa atin ngayon, mula bata, pinakabata, hanggang sa pinakamatanda, na isang araw ay mamamatay ka rin. It is appointed for a man once to die. Pero hindi na natapos ang verse doon. Ang sabi doon, and after this, the judgment. Yan ang pangalawang bagay na hindi natin pwedeng maiwasan at takbuhan. Hindi mo maiwasang mamamatay ka. Darating sa punto at bibitawan mo yung buhay mo at ang mundo to, iiwan mo to. Pangalawa, hindi mo pwedeng iwasan na ikaw haharap sa Diyos. Haharap at haharap ka sa Diyos. Kahit kalimutan mo siya ng ilang taon sa buong buhay mo, tandaan mo, haharap ka pa rin sa Diyos. Kahit anong tago at iwas mo sa salita ng Diyos, sa ganitong klaseng pangangaral ng salita ng Panginoon, kahit anong isnab mo sa mga nagsishare ng gospel, sa internet, social media, at sa kahit anong platform, dito sa ganitong klaseng service, kahit anong tago at iwas mo, mamatay ka at ikay haharap sa Diyos. At hindi mo pwedeng iwasan yun. Thou art inexcusable, O man. Hindi ka exempted sa paghahatol ng Diyos. Miski na ikay unbeliever or hindi ka Kristiyano or ikay isang atheist, hindi ka naniniwala sa Diyos or ikay agnostic, na nagtiwala ka sa kaalaman at sa siyensya. Or ikay may Kristiyano, Baptist, Iglesia, Muslim o kahit anong klaseng denominasyon, wala tayong pwedeng sabing excuse tayo sa pagharap sa Panginoon. We will all face God one day. You will face God one day. At ngayon, nauna na sa atin si Arian. And time will come, hindi ko alam kung kailan, pero haharap din tayo sa pagkakataong ito. No? Hindi natin pwedeng iwasan yan. Kaya itong sinasabi ng talata, ito ay mensahe na agad para sa inyo. Pwede ko nang tapusin sa part na ito at pwede na kaming umalis. Ang mensahe ng Panginoon sa iyo ngayong gabi na ito, hindi ka exempted sa pagharap sa Panginoon. Thou art inexcusable, O man. Hindi ka makakapagtago sa galit ng Diyos. No? Dalawa ang kaharapin ng isang tao. No? Is either galit ng Diyos o katawaan at ligaya ng Panginoon. Yan ang hinarap ng mga tao sa Bible na namatay at nauna na sa atin. Kung kayo na mamamatay bilang isang unconverted or hindi naniniwala sa Diyos, harapin mo ang galit ng Diyos. Walang iba. Okay, pinakasimpleng paraan na may share ko sa inyo. At kapag ikay naniwala sa Panginoong Jesucristo bilang iyong kaligtasan,
Hindi mo na maharap ang galit ng Diyos, kundi ligaya ng iyong Diyos Ama ang sasalubong sa iyo. Enter thou into the joy of thy Lord. Yun ang haharapin ng isang taong nagtiwala kay Jesus bilang kanyang kaligtasan. Kaya ito po mga kaibigan ay hindi po to sapilitan. Ang Bible never namilit ng tao. Ang pagpunta sa langit ay choice natin. Ang pagpunta sa impyerno ay choice mo rin. Okay? Kung maniniwala ka sa Panginoon ngayong oras na ito, pinili mo yung paniwalaan. At yung pagpili na yon ay hindi galing sa ating mga sarili, kundi ay galing sa ating Panginoong Jesucristo mismo. Mula sa banal na Espiritu na kumilos sa buhay mo, kaya ang prayer ko kanina sa umpisa, na ang banal na Espiritu ay magkaroon ng malayang pagkilos sa inyong mga puso. Dahil kung hindi ang Holy Spirit ay kikilos sa inyo, hindi nyo kayang maniwala sa Panginoon. Kaya, yan ang simpleng mensahe na gusto kong ibigay sa inyo. Hindi mo maiiwasan ang paghahatol ng Panginoon. You will face God one day. Pwede mong i-enjoy lahat ng kasalanan ngayon sa mundo na ito. Pwede kang mag-get away. No? Yun yung word na magbakasyon, mag-get away, makatakas panandalian. Pwede mong gawin yun, pero hindi ka makatakas sa galit ng Panginoon na darating. At siguradong darating yun. Dahil yun ay nakasulat sa salita niya. At sinasabi niya sa kanyang salita, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Maugunaw ang langit at ang lupa, pero ang salita niya mananatili at mangyayari. Hindi mo pwedeng iwasan yun. Thou art inexcusable. Oh man. Yan ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Okay? Yan. Pero ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat, isa pa, is that pwede kang makawala, pwede kang makaligtas sa galit ng Diyos. Paano? Paano? Sa magitan lamang ng iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Na para kang sisilong sa kanyang ilalim ng pakpak na parang isang inahin, di ba? Na ang sisiw nandun sa ilalim. Na nagtitiwala sa kanyang nanay bilang proteksyon. Magtiwala tayo sa Panginoon sa ating kaligtasan. Pero kung ayaw mo sa Panginoon, gawin mo lahat. Bumili ka ng pinakamagandang bahay, pinaka-armored car na, pinakamatibay na mga gusali. Magtago ka na sa ilalim ng dagat, magtago ka na sa ilalim ng lupa, pero hindi ka makapagtakas sa galit ng Diyos. Pwede kang tumakbo sa ilalim ng mga bundok, sa ibabaw, sa himpapawid, sa space, sa pinakamalayong planeta, at sa kahit anong universe, pwede mong puntahan, pero hindi ka makapagtago sa galit ng Diyos. Iisa lang ang pwede mong sandigan. Iisa lang ang pwede mong kapitan. Iisa lang ang pwede mong sampalatayanan. Sinabi niya yon. I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan. Siya ang katotohanan at siya ang buhay. Walang sinuwang tao ang makaparoon sa Ama kung hindi sa magitan ni Jesucristo. Kung ayaw mo sa daan ni Jesucristo, gumawa ka ng sarili mong paraan para umakyat sa langit, pero hindi mo kayang gumawa ng sariling daan. Kaya yung relihiyon, yan yung gawa ng isang tao para makabalik sa Diyos, pero hindi nagwo-work. Na gusto ng tao magpakabait kasi ang daan patungo sa langit is kabanalan. Pag hindi ka banal at namatay ka, sa impyerno ang punta mo. Dahil yun ang lugar ng mga taong hindi banal. Meron tayong patutunguhan pagharap natin sa Diyos. Diba? Hindi mo maiiwasan yun. Ang judgment ng Panginoon, di mo maiiwasan. Pagharap mo sa Panginoon, meron ka lang dalawang pintuan na isa doon pwede mong pasukan. Is either pumasok ka sa kaharian ng Diyos o pumasok ka sa lugar kung saan nakahanda na yon para sa mga hindi maniniwala sa Diyos. Handa kay Satan at sa mga anghel niya. Okay? Kaya pag namatay ka, kaibigan, at ayaw mong maniwala sa Panginoon, isa lang ang pwede mong puntahan. Yon ang tinatawag na lugar na impyerno. Okay? Doon ilalagay ng Panginoon lahat ng mga ayaw sa Diyos at ayaw sumampalataya sa Panginoon. Hindi ko kayo tinatakot. Yun lamang isang katotohanan na binibigay ko sa inyo na sinasabi sa Bible. No?
na pag ayaw maniwala sa Panginoon, dun ka dadalhin. At hindi mo kayang iwasan yon. Dahil husgahan ka ng Panginoon ayon sa iyong mga ginawa. Ayon sa iyong buhay na pinamuhay dito sa lupang ito. Ayon sa iyong pananampalataya, husgahan ka ng Panginoon. At di mo pwedeng sabihin, nakalimutan ko na. Dahil pagharap mo sa Diyos, magkakaroon ka ng 100% na memory, maaalala mo ang pinakaunang kasalanan na nagawa mo at ang pinakauling kasalanan na nagawa mo. At di mo pwedeng itanggi yon sa harapan ng Diyos. At kapag ikay makasalanan at namatay ka, wala kang ibang lugar na pupuntahan kundi sa impyerno. Dahil walang sino mang unrighteous people na makapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po ang pinakasimpleng mensahe. Pero kung ikay maniniwala sa Panginoon, kaibigan, ma'am and sir, ito yung pagkakataon mo. Ang sinasabi ng awit natin. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Now is the day of salvation. Itong araw na ito, itong oras na ito, sinadyang mangyari at itinaon ng Diyos. Sa Diyos walang aksidente. Lahat itinaon at sinakto ng Diyos sa kanyang timing. At saktong nakaupo ka dyan. At saktong nag-share at pinangaral ang salita ng Panginoon. Baka ito na yung huling pagkakataon mo na susampalataya sa Panginoon. Baka wala ng pagkakataon pagkatapos nito. Pagbiyaya ang Panginoon sa buhay mo. Dahil hanggang sa ngayon, buhay ka pa. Andyan lang sa iyong papawid ang parusa na naghihintay sa'yo. Pero dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa buhay mo, hindi pa nangyayari. Malakas ka pa at pwede ka pang magsalita. Meron ka pang matinong isip. Meron ka pang maayos na katawan. Meron ka pang buhay na nagagamit ngayon at magigising ka pa kinabukasan. Napaka mapagbiyaya ng Diyos sa buhay mo, kaibigan. Kaya huwag nating abusuhin ang biyaya ng Diyos sa buhay ninyo. Yang buhay na yan ay ipagamit natin sa Panginoon after nating sumampalataya sa Kanya. Kaya ito po ang gusto kong i-share sa inyo. Sampalatayan nyo ng Panginoon bilang iyong tagapaligtas. Dahil walang ibang pwedeng magligtas sa atin kundi lamang si Jesucristo. Magtiwala ka sa Kanya na siya ang Diyos na may kayang mag-iwas sa'yo sa kapahamakan. Dahil siguradong darating yun. Okay? Thou art inexcusable, O man. Hindi ka po exempted sa kamatayan. Hindi ka exempted sa judgment na darating. At hindi ka exempted sa paparating na impyerno at sa galit ng Diyos. Kaya why not, ma'am and sir, this time, sampalatayan niyo ng Panginoon sa inyong puso bilang Panginoon, unang-una sa lahat, at tagapagligtas. Ito lamang pwede nating takbuhan. Yan lang ang ating pwedeng lapitan. Siya lang ang pwede nating sandigan. Walang iba. Okay? Mamaya magtatanong ako kung sino sa inyo ang gustong sumampalataya sa Panginoon. Walang iba, just raise up your hand. Ganun kasimple. And let the Holy Spirit speak to your heart. Okay? Baka ito na yung huling pagkakataon. Okay? Tandaan nyo yan, mga ma'am and sirs. Hindi ka po exempted. Okay? Pray tayo. Yuko po lahat. Pikit lahat. This time, kausapin niyo yung Panginoon. Ikaw ba ay payapa sa Panginoon ngayon? Pag tinanong natin ang Diyos ngayon at humarap ka sa Kanya ngayon, ikaw ba ay makapasok sa kaharian ng Diyos o hindi? Kung merong kasalanan sa iyong puso na nanatili, na ayaw ng Diyos at alam mong ayaw ng Diyos, mabuti pang pagsisihan mo na yan. Dahil baka yan ang dahilan para magdala sa'yo sa impyerno. Yang ganyan kasimple, kaliit na kasalanan, yan ang pwedeng magdala sa'yo sa impyerno. Nakakatawa isipin, pero ganun ang batas ng Panginoon. Kaya why not, kaibigan, ma'am and sir, lumapit ka sa Panginoon, sabihin mo, Lord, ito po ako. Salamat po sa iyong mensahe na binigay ngayong gabi na ito. At nagkaroon ng pagkakataon sa palatayanan ka. Ngayon, simpleng pananampalataya ang ginagawa ko. Bibitawan ko ang kasalanan, tatalikuran ko ang aking kasalanan. At sa magitan ng pananampalataya ko sa inyo, Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan sa magitan mo. Dahil kayo po ang Diyos na pwede magligtas sa akin at walang iba. Kayo ang daan at buhay at totohanan. Walang ibang magliligtas sa akin. Sabihin mo po yan sa Panginoon ngayon gabi, sir.
ma'am. Kasi wala na pong ibang pagkakataon. Kung ayaw mong sampalatayan ng Panginoon ngayong oras na ito, it's fine, okay lang po. Pero ang mensahe ng Panginoon sa atin lahat, thou art inexcusable, O man. Hindi ka po exempted sa galit at kamatayan na darating. At haharap ka sa Diyos one day. Okay?